So let us move on to the binomial expansion. Actually, isa ito sa napakadaling topic sa sa tawag nito, sa algebra. Bakit? So, say for example, may bibigay ako sa inyong pattern. Okay? So, paano ba 'yon, no? Halimbawa, para maintindihan nyo, say for example, I have A plus B raised to N. So, kaya lang mahirap naman makita yung pattern kung variable 'to. Kaya ang gagawin ko dito, gawa ko ng ng example na exponent, sabihin nating 3. Ngayon, look at this pattern, 'no? Magsusulat ako ng, liitan ko lang, 'no? Sulat ako ng 4 na AB. So, ito yung unang pattern na gusto kong ibahagi sa inyo, 'no? Look at this. The reason bakit 4 yung sinulat ko, yun yung una kong pattern na gustong paalam sa inyo, tatandaan ninyo. The number of terms of the binomial expansion is always greater, plus 1 lagi doon sa exponent. So, kung ang exponent mo 3, the number of terms ay 4. Kung exponent mo 4, ang number of terms is 5. Okay, ngayon, if this is the highest exponent, so we can say this is 3, 2, 1, and 0. Kaya ito, pagdating dun sa dulo, yung a to the 0, nagiging constant na lang. So, ngayon, likewise, ito naman, 3, 2, 1, 0. So, kahit di ko na siguro explain, nakikita nyo yung pattern na gusto kong ipahiwatig dyan. So, meaning doon naman sa dulo, mag-i-start ka sa n, and then pababa ng pababa. Okay? So, ngayon, ano ang susunod nating gagawin? Ano pa yung pattern? Look at this. If you add the exponent, 3 plus 0 is 3, 2 plus 1 is 3, 1 plus 2 is 3, 0 plus 3 is 3. Ano yung nakikita nyo? Yung exponent po nito is always, yung sum ng exponent is always equal to n. Next. Okay, ano pa? Look at this. This is first term, second term, third term, and fourth term. Ngayon, look at this. First, second, third, and fourth. Tignan nyo yung exponent na second variable. So, 0 to, ito 1, ito 2, ito 3. Ano yung sabihin? Yung exponent po ng second variable is always less than 1 with respect to the order of terms. So, kung pang third term to, therefore, yung exponent ng variable mo na pangalawa is minus 1. So, 3 minus 1 is 2. So, ganun dito. Halimbawa, second term to, therefore, ang exponent ng second variable is 2 minus 1 is 1. So, ngayon, ano yung magiging exponent? Simple lang po, no? Dito po sa taas, maglalagay ako ng 3 factorial, lahat. So, nakita niyo yung pattern. So, lahat ng nasa numerator is 3 factorial and n factorial. So, yung nasa baba po, magiging 3 factorial, 0 factorial, tapos ito, 2 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 2 factorial, tapos 0 factorial times 3 factorial. So, ngayon class, pag sinimplify mo to, ano mangyayari dito? 3 over 3. So, ito magiging 3 factorial over 3 factorial, magiging a cube to, plus, ito, pag kinalculate mo, ang sagot dyan ay 3. So, a squared b. Plus, ito, pagka kinalculator mo din, 3 din yan, no? ab squared. So, plus 3 over factorial. 0 factorial, by the way, is equal to 1, no? Kaya ito yung magiging binomial expansion. So, ganun po yung ating pattern, how to. Hindi na po tayo magpa-Pascal's triangle kasi masyado pong matagal yon. Okay? So, ngayon, apply natin. Say, for example, this is the problem. Determine the fourth term in the expansion of 2x plus 4y plus raised to the 6. Okay, so say for example, meron ka nito 2x plus 4y raised to 6. Parang lumalabas guys, ito yung A mo, tapos ito yung B. Anong hinahanap? Determine the fourth term. Okay, so paano mo kukunin yung fourth term?
So again, look at this. Kung fourth term yung hinahanap, therefore, yung parang lumalabas kasi ito yung second variable, no? Ibig sabihin nito, if you're going to determine the fourth term, therefore, ang magiging exponent nito ay 3 lang. Kasi nga, ang ano nito, ang idea nito, yung exponent nito is always less than 1 from the order of term. So kung fourth term to, therefore exponent ng second variable is 4 minus 1 is 3. So kumbaga, ito, kung lumalabas, yung laman ng A mo 2x, yung laman ng B mo is 4y. Eh di kung 3 to, ano ba yung exponent? 6, di ba? Eh di ba dapat yung sum ng exponent ay 6. Kaya ito dapat 3. So therefore, ito, pag inayos mo, ano yung nasa harap? That is simply 6 factorial over 3 factorial times 3 factorial. Kaya class, magiging mangyayari dyan is 6 factorial over 3 factorial times 3 factorial times 2 cube times 4 cube times x cube y cube. So therefore, let us calculate this. Ano po ang sagot dyan? Okay, 6 factorial over 3 factorial times 3 factorial times 2 cube times 4 cube. Okay, the answer is 10,240. So, the answer for the fourth term is 10,240 x cube y cube. Okay po? So, ayan. So, napakadali. Ganun lang po gagawin nyo. Okay, so, ngayon, next problem. Erase ko to . Next problem. Find the term involving x cubed y squared in the expansion of 4x plus 3y. 4x plus 2y minus 3z raised to 5. So although trinomial to, it follows the same idea or same pattern. So ang hinahanap mo, ano daw yung term na may x cubed y squared? X cubed y squared, no? So look at this. Kung iisa-isahin natin yung mga term na yan, ito 4x, ito 2y, ito negative 3z. So, ibig sabihin, basically, ano dapat yung mga exponent yan? So, para magka-x cube ka, syempre, dapat ito 3. Ito, para magka-y squared ka, dapat 2. Class, di ba, ganun din yung pattern. Dapat yung exponent ng mga yan ay equal to n. Dahil 3 plus 2 is 5 na, kaya dapat ito 0. So, anong mangyayari dyan? Okay? Hindi, very, very simple lang po ang mangyayari. Hindi mangyayari dyan po, yan na yun. Magiging ito ay 1. So, this will be 4 cubed times 2 squared, x cubed, y squared. So, therefore, this term is equal to 4 cubed, 2 squared, that is 256 x cubed y square. Okay? So, ito po yun, no? Ngayon, next question. Sum of coefficient. Naku, ito class, may technique dito. Hindi naman literal na i-expand mo ito, no? So, erase muna natin to, no? Para meron tayong tawag yan, space. Okay. So, halimbawa, ang mangyayari kasi niyan ganito eh. Ipakita ko yung idea, no? Say for example, you want to get the sum of coefficient kapag in-expand mo to. Tandaan, pag sinabing coefficient, yun po yung number na may sa harapan ng variable, no? So, halimbawa, x squared plus 3x plus 2. Halimbawa lang, no? Tandaan na, ang coefficient nito 1, ang coefficient nito 3. So, etong 2, kung walang variable na kasunod, hindi po coefficient yan. Ang tawag dyan constant. So, ganito po mangyayari. Okay. Kung ang lahat ng term mo ay may variable, ibig sabihin, pag in-expand mo yan, mula sa pinakaunang term hanggang sa pinakadulong term, sigurado lahat yan ay may variable. So, say for example, no, halimbawa lang,
x plus y cube, no? Hindi pag in-expand mo yan, 'di ba? Plus 3xy squared plus y cube. Parang ganyan. Sample lang kasi ito ang hirap naman na-expand dito. Ngayon, kung gusto mong ipasa mo yung coefficient, i-add mo 'to 'no, 1 plus 3 plus 3 plus 1. So, ibig sabihin i-a-add mo lang yung nasa unahang numero. Ngayon, ang technique diyan simple lang. 'Di ba equal naman 'to? Kung kung ang gagawin mo diyan is kung lahat ng variable ay gagawin mong 1, ano sa tingin niyo yung mangyayari? Kung magiging 1 yung x, magiging 1 yung y, ibig sabihin lahat po ng term na may variable ay magiging 1 din. Kaya ang mangyayari diyan, yung value nito is the same as the sum of the coefficients. Kaya ang gagawin niyo lang class, tandaan niyo, if you want to get the sum of the coefficient, tapos lahat may letter, ang gawin mo lang, substitute ka lang ng 1 sa lahat ng variable. So, when you substitute that, that's 2 plus 4 plus 3 raised to 5. So, that is 6, ano ba 'to? 6 plus 3, 9. So, the answer is 9 to the 5th. So, i-evaluate nyo na lang kung ano ang sagot diyan. So, next is ganito. Other question sa susunod diyan is ano daw yung 2x plus 4y, okay? Say for example, 2x plus 4y plus 3. Paano kung yung dulo ay wala namang letter? So, ito kasi 'pag in-expand mo 'yan, sigurado diyan kagaya halimbawa ng x plus 2 is square, ang mangyayari diyan ganito, 'no? Yung dulo niyan magiging constant. Kaya ang idea diyan class, ganito simple lang. Lahat ng variable dito is gagawin mo munang 1. So, that is 2 plus 4 plus 3. Ang kaso diyan, ano ba 'yan, raised to 5 pala 'to 'no? Ang kaso diyan guys, kapagka ginawa mo 'yon, pati yung value ng constant masasama. Kaya ang gawin mo, i-minus mo, i-zero mo lang lahat ng variable diyan para ang matira lang yung constant. Kaya i-evaluate mo 'yan, 'yan po ang sagot. So, what's that? Okay, that is 2 plus 4 plus 3 raised to 5 minus 3 raised to 5. Okay, that is 58,806. No? So, this is the answer. Okay. So,